should be provide impetus for both sides to come to an agreement. The Iran war. Do you support the US-Israel war against Iran? Kabayan, akala mo ba malayo ang giyera sa Iran? Akala mo ba hindi tayo apektado? Pero bakit? Biglang tumaas ang presyo ng gasolina. Bakit mas mahal ang pagkain? At bakit pati piso natin ay humihina? Ang totoo, hindi lang ito simpleng giyera sa Middle East. Ito ay isang global na laban na tahimik na tumatama sa bawat Pilipino. Sa video na ito, ibubunyag natin ang katotohanan. Paano tayo nadamay sa Iran War? At bakit posibleng mas lalala pa ito? Ako si Kapitan Kaalaman. At ito ang kwentong hindi mo dapat palampasin. Ano ba talaga ang Iran War? Para maintindihan natin kung bakit damay ang Pilipinas, kailangan muna nating balikan. Paano nga ba nagsimula ang giyera? Noong February 28, 2026, biglang naglunsad ng airstrikes ang United States at Israel laban sa Iran. Ang dahilan? Ayon sa kanila, pinipigilan nila ang Iran sa paggawa ng nuclear weapons at sa pagpapalakas ng military influence nito sa Middle East. Pero ayon sa ibang eksperto, hindi ito simpleng depensa. Isa itong security dilemma kung saan parehong natatakot ang bawat panig. Kaya nauuwi sa giyera. At dito nagsimula ang domino effect. Hindi lang Iran versus US, kasama na ang iba pang grupo, mga kaalyado, rebel groups at regional powers. At ngayon, hindi na ito maliit na conflict. Ito ay isa ng malawakang krisis na kayang guluhin ang buong mundo. Bakit mahalaga ang Iran sa buong mundo? Kabayan, ito ang pinakaimportante. Hindi lang bansa ang Iran. Isa itong strategic powerhouse. Bakit? Dahil kontrolado nila ang isang napakahalagang lugar, Strait of Hormuz. Dito dumadaan ang halos 20% ng oil supply ng buong mundo. Isipin mo, kung isasara ito ng Iran, parang pinatay mo ang gripo ng gasolina ng mundo. And iyon ang kinatatakutan ngayon. Sa katunayan, dahil sa giyera, tumaas ang presyo ng langis ng higit $100 per barrel. At dahil dito, hindi lang Middle East ang apektado. Lahat. Kasama tayo. Paano tinamaan ang Pilipinas? Ngayon, ito na ang tanong. Bakit damay ang Pilipinas? Simple lang ang sagot. Import-dependent tayo sa langis. Ibig sabihin, umaasa tayo sa ibang bansa para sa fuel. Kaya kapag tumaas ang presyo ng oil sa world market, wala tayong choice. Sumasabay tayo. And ayon sa mga ulat, tumaas ang presyo ng gasolina, diesel, pati transportation sa bansa. Hindi lang yan. Pati pagkain, kuryente at basic goods, tumataas din. And ayon sa mga eksperto, ang Iran conflict ay direktang nagpapataas ng inflation sa Pilipinas. Kaya kung napansin mo, mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang grocery, mas mahal ang buhay. Hindi ka nag-iisa. Ito ay epekto ng giyera na libu-libong kilometro ang layo. Mas malalala pa. Economic shock. Pero kabayan, hindi pa ito ang pinakamalala. Dahil ayon sa mga report, ang Asia-Pacific region, kabilang ang Pilipinas, ay nahaharap sa matinding economic pressure dahil sa giyera. Ano ang ibig sabihin nito? Humihina ang piso, tumataas ang presyo ng bilihin, lumalala ang inflation. Sa worst-case scenario, pwede itong mauwi sa tinatawag na stagflation. Ibig sabihin, mataas ang presyo pero mahina ang ekonomiya. And mas delikado ito. Dahil hindi lang gastos ang problema, pati trabaho, OFWs, ang tahimik na banta. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang critical. OFWs, libu-libong Pilipino ang nasa Middle East. At sa gitna ng giyera, sila ang unang nalalagay sa peligro. May posibilidad ng evacuation, job loss,
safety risks. And ayon sa mga ulat, coming from China. ang gobyerno ay They have kailangang not, maghanda sa ganitong used this senaryo. as somehow- they haven't Isipin mo, leveraged this kapag in any way. naapektuhan ang OFWs, hindi lang sila ang apektado, pati pamilya nila dito sa Pilipinas. And ang remittances, na isa sa backbone ng ekonomiya natin, pwede ring bumagsak. Bakit hindi tayo direktang target? Pero kabayan, may good news din. Ayon sa defense experts, walang direct military threat ang Iran sa Pilipinas. Hindi tayo target. At wala sa interest nila na atakihin tayo. Pero, hindi ibig sabihin safe na tayo. Dahil kahit walang bomba, may tinatawag na In quite the economic contrary, warfare. they've been very helpful. At dito tayo In terms tinatamaan of, for example, ang mas fertilizer, malaking laro, which is we global power struggle. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa Iran. Ito ay laban ng malalaking kapangyarihan, ang iba pang bansa. At sa likod nito, may mas malalim na dahilan. Control ng resources, influence sa rehiyon, power sa global politics. At habang naglalaban sila, ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay nagiging collateral damage. Ano ang posibleng mangyari sunod? Tatlong posibleng senaryo. Una, lumala ang gyera. Mas tataas ang oil prices. Mas lalala ang inflation. Dalawa, magkaroon ng ceasefire. Bababa ang tension. Pero hindi agad babalik sa normal. Tulo, tumagal ang gyera. Ito ang pinakadelikado. Dahil magiging normal na ang mataas na presyo. And ayon sa mga eksperto, walang malinaw na katapusan ng conflict na ito. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas? Ayon sa analysts, kailangan ng Pilipinas na maghanap ng alternative energy, mag-diversify ng trade partners, maghanda sa long-term crisis. And may suggestion pa, na gamitin ang oil resources sa West Philippine Sea para mabawasan ang dependency natin sa imports. these things, they will have a Kabayan, lasting effect. ang Iran War ay hindi lang balita. Isa itong reality na unti-unting nararamdaman natin sa bawat litro ng gasolina, sa bawat kilo ng bigas, at sa bawat gastusin natin araw-araw. Handa ba tayo sa mas malalang epekto? O patuloy lang tayong magiging biktima? Mga laban na hindi naman atin? Ako si Kapitan Kaalaman. At kung gusto mong maintindihan ang mga kwentong nakakaapekto sa ating lahat, mag-subscribe ka na. Dahil dito, hindi lang tayo nakikinig sa balita. Is there Naiintindihan natin ang There will have to be a katotohanan. new